tulay ng Sabang dito sa Lipa. Mga panahong 1960s hanggang 1990s ay isa ito sa kinakatakutang tulay dito sa Lipa dahil marami na ang nagpatiwakal at binawian ng buhay dahil sa pagtalon sa tulay na ito. Dito sa tulay ng Sabang na matatagpuan sa kahabaan ng CM Recto ay malimit daw magkaroon ng iba't ibang klaseng aksidente. At ayon pa sa ibang residente ay dito daw sa mismong kinatatayuan ko sa tuwing sasapit ang hating gabi ay may mga lumalabas na kaluluwa, white lady at kung ano-ano pa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay may kakaibang enerhiya daw ang tulay na ito na nag-iimbita sa lahat ng taong may pinagdadaanan sa buhay upang dito tapusin ang kanilang huling hininga. At bilang pagpapatunay na totoo ang istoryang ito, mismo ang aking ina ay muntikan ng tumalon sa tulay na ito. Ayon sa haka-haka, kaya daw may kakaibang enerhiya ang tulay na ito ay dahil sa malapit ito sa isang ospital kung saan alam naman natin na marami na rin ang binawian ng buhay. At sa mga hindi naman naniniwala sa multo o engkanto, ang dahilan daw ng malimit na aksidente sa lugar na to ay dahil sa kurbadang kalsada na ito na malimit pinagmumulan ng aksidente. At magpahanggang sa ngayon, itong tulay ng Sabang pa rin ang pinakakinakatakutang tulay dito sa Lipa. Lipa City, City of Miracles, naging City of Massacre nga ba? Mga kapipol, sa tulong ng mga karpintero ay napasok natin ang bahay mismo ng Arandia family. April 9, 1994, nang may malagim na trahedyang nangyari dito mismo sa kinakatayuan ko. Ang bahay sa likod ko ay walang iba kundi ang bahay ng Arandia family. 3 inosenteng buhay ang kinitil, kabilang ang ina na si Helen Arandia at ang kanyang 2 batang anak na si Chelsea at si Ann.
Lalong pinag-usapan ang massacre na ito nang gampanan ni Vilma Santos Recto ang pelikula kasama ang namayapang tanyag na direktor na si Carlo J. Caparas. Samantala, bigo namang makuha ni Ate V ang award na Best Actress para sa pelikulang ito. Pero hindi nabigo ang Arandia family na makuha ang hustisya dahil ang suspect na si Eric Palikpik ay convicted na at nakakulong na sa Sablayan Penal sa May Mindoro. Samantala, si Ronald Arandia, ang ama ng tahanan ng Arandia family, ay tahimik nang nabubuhay sa ngayon. Ate, ano po pangalan nyo? Si Ophelia Alolor, Ilang taon na po kayo? 55. At ang balita po namin ay matapos ang massacre ay isa kayo sa mga nanirahan dito sa bahay na ito. Opo. Ano po ang experience na may babahagi nyo po para sa ating mga manonood? Dati, nung nakatira kami dyan, dalawa lang kami ng partner ko, mayroon akong naramdaman pero hindi naman nakakatakot. Hindi naman nakakatakot. Mababait naman sila eh. Tapos yun, matapos yung mga pangyayari, umalis na kami kasi nga wala kaming pambayad na eh. Na kami sa negosyo namin. Okay naman tumira dyan. Kasi sa totoo lang, nung nandyan kami, hindi ako tumataya sa waiting, patago lang ha. Lagi ako tumatama dyan. Totoo yan. Lagi ako tumatama dyan. Totoo yan. Totoo yan. Totoo talaga yan. Kaya nagugulat yung partner ko, oh, tumaya ka na naman. Sabi ko sa'yo, huwag kang tumaya. Totoo yan. Lagi ako nanalo. Yung tinatayaan ko dyan, no? Yung may barber dyan, yung biyahin yata nila. Yan, kahit tanungin mo yan, lagi talaga. Hanggang nakauwi ako sa amin, pagbalik ko, wala na kami dito. Maganda ang bahay na yan, magaan sa pakiramdam, maswerte ba? Mm-hmm. Lang kami kasi nga wala nang pambayad. Tsaka mabait si Ronald. Mm-hmm. Napakabait niya. Siyempre mabait din yung asawa niya dyan. Na tumira kami dyan. Hindi masama ang panaginip ko, puro mabuti. Ang ganda ng mga panaginip ko sa bahay na yan. Ma'am Ophelia, ilang taon na po kayo ngayon? Na ako? Mag-55 pa lang. Mag-55. At kayo po ba ay lehitimong Lipenyo? Dito po talaga kayo pinanganak sa Lipa? Hindi. Pinanganak ako sa Newtown, Calubian Leyte. Lumaki ako doon sa Bacolod City. Paano po kayo napadpad dito sa Lipa City? Ang aking partner, taga dito sila nagpatayo ng business. Pero kababayan ko rin yan, taga Bacolod. Siyempre, naghahanap ng swerte. Dito yung nagiging amo namin. Dito sinuwerte sa business nila. Tapos, umalis na yung amo niya kaya wala na rin kaming pambayad dyan. Sayang nga, nanghinayang ako sa bahay na yan. Pero pinabindisyonan na yan si Ronald. Simula noon, wala naman Ngayon na parang pagkatapos ipalabas ulit sa KMJS ang bahay na ito, ay parang muling nabuhay ang istorya ng Arandia Massacre. Para sa ating mga manonood, ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng mga taong bumibisita, dumadalaw para makita ang bahay na ito? Ang masasabi ko lang, pag pumunta sila dito, huwag silang maingay. Huwag silang maingay. Huwag silang maingay. Nakakaisturbo po talaga. Sa totoo lang, parang gusto ko ng ma-high blood. Hindi naman masama ang magdalaw. Okay lang yun. Mas maganda nga yun maraming mga tao. Kaso, ang ingay na nakakaisturbo na. Muntik na kami talaga magalit. Gusto ko nang batuhin. Gusto ko nang batuhin. Gusto ko nang batuhin. Sabi ko, wala namang multo niya dyan. Umalis na nga dahil pinabindisyon na ni si Ronald yan bago naibinta. At yan nga po, narinig ninyo, direkta kay Ma'am Ophelia, wala nang bad spirits dito at nagbigay pa ng swerte sa kanya sa pagtaya niya ng wedding. At paalala, sa lahat ng mga bibisita dito, please, huwag masyadong maingay, tulog si Ma'am Ophelia. Maraming salamat po, Ma'am Ophelia, sa pagbabahagi ng inyong munting istorya dito sa nakaraan ng ating Arandia family. To, hanggang alas 12, alauna pa yan.
Ng madaling araw po. Oo. Mga ka-people, panoorin niyo ang video na ito. Nangyari ito sa kalagitnaan ng interview namin. At ilang beses din ako muntikang mabasagan ng camera. Itong tulay ng Sabang, ospital dito, at alam dito sa likod ng bahay na kinakatayuan ko. Sabang, ang numero 1 pa rin ay isa ito sa kinakakto. Talagang mahangin po dito sa Barangay Talisay, pero hindi po sa gamal yan. Para maitakbo natin ang vlog na to bago pa po ako abutin ng malaipong-ipong hangin dito sa Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Diyan na muna kayo. Doon na muna ako. Bye! Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.